Noong medyo sinaunang panahon, may paniniwala sila na may nagme-milagro. Ang ibig sabihin ng manawag ay tumawag or tumatawag. Marami raw na pagaling doon. Kaya kinalaunan, nagtayo sila ng chapel or ng simbahan. Hanggang eto na nga, naging church na, malaking church na. Kadalasan ginagawa dito ng mga tao pag nagpupunta, papablessing ng sasakyan, kung ano-ano. Sa mga nagte-take ng board exams, dito nagpupunta, nagbe-vigil para matulungan, ihingi ng blessing. Nawiwili ako, nag-120 tayo. Nung nagbibinata ako, ang trabaho ko noon, pagsasaka, wala kami lupa, nakikisaka lang kami. Yung tipong arawan lang. Lumaki ako na nagbubunot ng palay. Ang palay, binubunot yan pagka maliliit pa, tapos itina-transfer sa, parang binhi muna siya, no? Binubunot yung mga binhi na yan para i-transfer sa mas malaking lote. Isang mabilis nga lang. Alright guys, mga kaaro. So nandito tayo sa entry ng T-Plex. Pakabit na pala tayo ng RFID. So ito, auto sweep sa baba. Ito, dalawa. Doon sa mga magpapalagay, it seems na mas mataas yung tag, mas maganda. Kasi itong RFID natin, nilagyan natin dito sa mas mababa na nakaraan, hindi binabasa. Fortunately, binabasa na siya ngayon at it's very easy na. So kung papalagay kayo, wag nyo papalagay sa medyo mababa. Anyway, let's go. Ayan, exit na tayo. Alrighty. Sana basahin agad. So dito, kung sa Easy Trip 500 ang unang pa-load, dito inaalaw nila mas mataas. So nilagyan ko na kaagad to ng 1,000. Oops. Ayaw. Ito, meron. There you go. Let's go guys, sa mga kaaro. Hindi ko sure kung hindi niya binasa, pero mukhang hindi niya binasa. Pero minanual ni kuya, sabay 1,000. Narinig niyo naman. So that's good thing. Okay. At least meron na tayong tag on both Easy Trip and Auto Sweep. Tapos pinagtabi ko sila, parang nasa ibabaw lang yung Easy Trip. Parang mas maganda yung tsura, Let's go! Woo! Woo! Alright, you are in Victoria, Tarlac. Oh shit. Hindi pala tayo pwede magmabilis. Sorry naman. Limited yung speed natin. Natitempa ko umaakyat bigla Well, it's a good thing in a way. Kasi hindi tayo mapupersa magmadali. Napakadali lang pala magpalagay ng RFID dyan guys, sa mga kaaro. May form lang sila. In fact, hindi nila tinitignan yung yung ORCR
I'm wondering bakit magkaiba sila ng proseso ng Easy Trip. Sa Easy Trip kasi hindi ka makapagpalagay ng wala eh. Ay naku, lalong chill tayo guys. Naamoy ko na amoy probinsya. Nasa Tarlac na tayo eh. Victoria kadadaan lang natin. Woohoo! Sarap. Ito nyo yung mga saging puno na saging pa sa kabila oh. Tapos normally ito, may dalawa tayo nakikitang Petrono eh, malapit. So normally dito ako nagte-take ng pangalawang dito, stopover ko, pero I'm not gonna do that kasi kailangan nating humabol. I hope really na may abutan pa tayo misa at blessing sa Manawag. Sabado ko yun, I'm not sure what their schedule is, pero siguro naman kasi ito yung araw na marami nagpapablessing eh. So anyway, pwede na muna tayo rito mag-stop. Ang stable nitong motor na to. Alright, so bound to Manawag tayo guys at mga kaaro. Sana okay pa tong ating mamaya GoPro para makita nyo itsura ng hanggang Manawag. Shoot natin to sa mga hindi pa napupunta rito. So ang Manawag guys ay isang shrine, isang simbahan dito sa Pangasinan. Nung medyo sinaunang panahon, may dito, may paniniwala sila na may nagmemilagro. At dahil may nagmemilagro daw, tapos ang paniniwala parang nagtatawag. Ang ibig sabihin ng Manawag ay tumawag or tumatawag, ganun siya. Well, marami raw na pagaling doon. Yan ang paniniwala nila. Kaya kinalaunan nagtayo sila ng chapel or ng simbahan, hanggang eto na nga naging church na, malaking church na. It's actually one of the tag dito, parang I don't know what's the term, pero kinilala ang bayan nito or ang simbahan na to ng Catholic Church dito sa Pilipinas because of that. Okay, so it's a known place. Kadalasang ginagawa dito ng mga tao pag nagpupunta, nagpapablessing ng sasakyan, nagpapablessing ng kung ano-ano. Sa mga nagte-take ng board exams, dito nagpupunta, dito nagbe-vigil para matulungan, ihingi ng blessing. Yan, para in fact, isa ako dun eh. I remember nung ako nag-take ng broker's exam ko, nagpunta pa ako dito. Ganun paniniwala. Alam ko na may mga hindi naniniwala sa ganyan eh, pero there's nothing wrong with it. I would like to believe okay lang yun. Yan lang ang paniniwala ko, my opinion. You might have a different one. Yun, pupunta tayo ngayon dito para pa-bless ito ang ating Cinco, ating motor, especially bagong bago. Currently has 250 kilometers pa lang sa odo. Ayan, para blessed, and at the same time pasasalamat na rin kasi again, etong motor na to hindi ka naman pinapangarap talaga to dati. So dapat lang naman na ipagpasalamat to sa Diyos, diba? And bibili tayo ng mga ilang tag dito, yung mga binibili rito. Okay, Lucky Charm. Yan, Lucky Charm, meron sila dito. Tapos yung pagkain din dito, ang sikat na sikat dito ay ang tupig. Ang sikat na pagkain sa Pangasinan. Okay, ayan
Nakakamiss ang buhay probinsya guys, oh. Tignan nyo yan. Ayan, oh, may mga bahay sa gitna ng bukid. Ang presko dyan. Remote siya, pero if you're up to that kind of challenge, masarap din mamuhay sa probinsya. Mapuno, presko. Alam niyo, ang gustong gusto ko sa province, yung chill vibe. Edad ko ngayon, hindi ko muna siya parang pangarap na maging araw-araw. Maybe pagka nasa mga 60 na ako, 70, ayan, pwede na tayong mag-province ulit. And then mag-chill-chill na lang. Farming maybe. But for now, gusto ko ng busy life eh. Ito naman tubo. If I'm not mistaken, tubo. Nawiwili ako, nag-120 tayo. Labas natin ito sa Urdaneta na. And yun, and then konting Abante, Pamanawag na. Sure nga lang tayo, oh. Ayun, may limit din dito, pero ayun, oh, 100 tsaka 60. Sarap. Stretching. Yan. Tayuan natin, guys. Kaya masarap sa motor na to, pwede ka mag-stretching habang ano. Okay. Buhay probinsya talaga, oh. Palay. Anong nagbibinata ako, ang trabaho ko noon, pagsasaka, wala kami lupa. Tapos, ang ginagawa namin, or nakikisaka lang kami. Yung tipong arawan lang. Lumaki ako nagbubunot ng palay. Ang gulo, no? Sa kung hindi nyo pa alam, ang palay, binubunot yan pagka maliliit pa, tapos itina-transfer sa, parang binhi muna siya, no? Tapos binubunot yung mga binhi na yan para i-transfer sa mas malaking lote, para doon yumabong at doon mamulaklak at doon mag-bear ng fruit, which is yung bigas. Ganyan po ang proseso ng pagbibigas. Pero ayun, syempre kung mag-uumpisa ka sa pag-aararo, hindi ako nag-aararo. Well, na-try ko rin naman yung manual, yung may kalabaw, na-try ko yan once. Pero practice lang. Ang naging talagang source of income ko noon ay magbunot ng palay. I remember guys, sa mga ka-araw, kahit bumabaha na, lubog na yung taniman ng binhi kung saan ako nagbubunot, sige pa rin ako. Tapos tatali mo yon, bawat tali murang-mura lang, parang piso lang yata. Hindi, parang 50 cents lang yata eh. Yung tali na yun, nasa ganyan, oh. Yan, ito yung kalahati. Nasa ganyan ang binubunot mo. So sa isang araw, kung medyo mabilis-bilis ka, makaka-50 ka. Yung mga malulupit, mga 100. So kasing ano, kung 50 cents nga ba yun? Basta kumikita lang ako ng mga 50 pesos a day yata eh. At super tuwa ako na nun. Tapos nung medyo natuto na ako, after bunutin kasi itinatanim nga yun sa mas malaki na lote. So ako naman yung nagtatanim dun ngayon. So pabilisan na to. Ikaw yung, as in, tinitirik siya sa lupa. Those are the days. Naalala ko na ang arawan namin was 80 pesos. And then syempre after tagulan normally yan eh. After nyan, masusunod na nyan ay yung panahon ng anihan, gagapas naman tayo.
So may karit. Yan, yung pang harvest. Yan ang ginagamit natin. Okay. Madalas masugat ang kamay ko noon dahil medyo may mga thorn or may mga kung ano-ano na nandun sa palay. Magaspang kasi yung trunk nun eh. So madalas nasusugatan yung kamay. Kalaunan nasasanay din eh. Ay, sarap sa probinsya. May mga bundok oh. Hindi ko alam kung anong bundok yan. Namimiss ko tuloy mga bundok. Kasi may mga baka. Bata ako guys, may pagkakataon na makulit ako. May kinulit akong baka. So pinapalo ko yung puwit, yung buntot, hanggang sa nag-aalit guys sa mga kaaraw. Hinahabol ako. Takot na takot ako ngayon. Alam ko pagka yung baka na yon tinadyakan ako, patay. Ang lakas manadyak niyan. Ay, grabe guys at mga kaaraw. Ang solid nitong motor na to. So far, we have 272 kilometers. Wala reklamo sa kanya. So far, so good. Nakatem talaga magmabilis eh, oh. Ayun, may nagtatanim dun, oh. Yan. Yung mga bagong tanim guys at mga kaaraw, nakikita nyo sa kanan ninyo or sa kanan ko. Kanan ninyo, no? Parang kayo nandito eh, no? Yan, no? Woo! Alas 10 na, 10:05 na guys at mga kaaraw. You're now entering Rosales, Pangasinan. Woo! Pangasinan tayo guys sa mga kaaraw. Rosales na. Okay, Carmen Villases, Carmen Rosales. Doon sa hindi nakakaalam, ang pangalan ng vlog natin na Kaaro Moto. Ang ibig sabihin ng Kaaro Moto or Kaaro ay kaibigan. So it's like saying kaibigan mo to. That's the reason, or reason is syempre tayo isang Pangasinense or Panggalatok or taga Pangasinan. Kaya doon ang pangalan natin. Now, ako po ang legit na Kaaro Moto. Just kidding. I don't know what's the story of the others. Hindi ko naman na-chinek, pero ayun. Malapit na tayo guys. Susunod na nito ay Ordaneta na. Whew.
Basta mabilis nga lang. That's enough. That's enough. I call that papagpag muna. Let's call that pagpag. Pagpag na mga kung ano-ano nasa loob ng engine para sumabay na siya. Oh, isa lang yan, isa lang. Promise. Ordaneta guys at mga kaaro ko napanggalatok, andito na tayo sa Ordaneta. Masarap ihiga din no? Okay. Hindi yata binabasa guys What's going on here? Ay naka. Ako may nagbayad doon, nag-cash. Baka short yung balance. Well, tayo naman imposibleng ma-short pa to. Naglagay tayo 1,000. Ayun sinasabi ko high quality. Ito, well, okay lang, not bad. Ito, handlebar, controls, simple lang. Pero the material is high quality naman. I love it na meron tayong ganito Mainit na! Ayun, usapang init din lang. May konting init siya guys at mga kaaro. You would expect that from a 500cc din. Syempre may konting init yan. Ako naman Come on. Ayaw? Yun lang. Let's go. Diretso na ako na Manawag. Normally hinto ako dyan para mag-jingle pero kaya pa. Diretso na tayo. So, confirm, hindi ka agad binabasa. Siguro kailangan ma-activate pa mga 24 hours. Contrary na sinasabi nung mama na nag-assist sa atin or naglagay. Sabi niya dapat mabasa na agad
I cannot doubt it na sinabi niya, pero who am I to question that? Pero ngayon, hindi nga pwede. So may activation pa yata talaga. Yes, back in the province. Eto na, nasa ano na tayo, Urdaneta. Ayan guys, sa mga kaaro, pagkagaling kayo na Urdaneta exit, tapos kakanan kayo etong sa may Jollibee rito, dyan ang may stoplight dyan, dyan ang kaliwaan papuntang Manawag, at dire-diretso na yan, di na kayo maliligaw. Yan na yon. Okay, so dito na tayo guys. May nakalagay naman, to Manawag. Let's go. Guys, pag masdan nyo yung mga bahay dito sa probinsya, no? Hindi pareho sa Manila na dikit-dikit dito, magkakalayo. Ayan, malalaki ang mga bahay, lote malalaki. Ganyan normally, hindi pareho siya sa Manila. Tapos mga mura lang ang mga lote rito sa mga nagbabalak mag-invest sa real estate. Ayan. At gusto manirahan syempre sa mga lugar na sa mga probinsya. Check nyo rin ang Pangasinan. Maraming magagandang lugar sa Pangasinan actually.
Malapit na tayo. Malapit na. Sana makaabot tayo. Sana please. Mapabless na tong motor natin. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Andito na tayo sa area. Masikip na talaga guys. Ayari. Okay. Patayin ko muna radyo ko. Okay. So ito na guys sa mga kaaro. Andito na tayo pero masikip. Alright. Saturday kasi. Kaya ganito. Siyempre maraming nagsisimba. Nasabay pa ngayon ng holiday, kaya ganito. Asahan mo na pagka nagpunta ka rito ng ganito season. Indres of blessing. Okay, salamat. Ayun, sabi ko lang naman saan yung blessing. Dahil nakapila sila, mukha tayong konti. Pa-blessing muna tayo, tapos mamaya na yung donation natin. Ready.
Alright, dito na tayo. Inner? Alright, okay. Ito ka. Okay. Ay. Okay. Alright. Okay. Alrighty guys. Okay, so guys at mga kaaro, ito yung Manawag na. Ito yung famous na shrine ng Manawag. Yung misa nangyayari doon sa loob. Pero dito, ito yung pila, mga nagpapabless. So, ganyan. Alright, well, maya na muna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. At yung kinapira. Ay, sila muna. Sila muna. Una, alis ka dyan. Marami na po panda rin. Pag-ilipat lang po ng parking po sa labas. Nilisit lamang po kayo dyan sa flashlight. Para mabigyan po natin ang espaso yung mga susunod pa mga paso. Diba nga, ito na po huwag din po kalimutan. Pag-iwan po yung bago din sa nakapalipot po.